Inamin ni Manila Mayor Alfredo Lim na naging maluwag ang seguridad sa City Hall kaya may naipuslit na baril. Ngayon, nabuhay na naman ang issue ng seguridad sa mga korte. Nakatutok si Ruth Cabal. Sa report daw na nakarating kay Manila Mayor Alfredo Lim, nakasuot ng police uniform ang suspect na namaril sa Manila RTC Branch 19. Ito marahil ang dahilan kung bakit naipasok nito ang baril na dala niya. Pero aminado si Lim na may pagkukulang pa rin ang mga in-house security sa City Hall dahil dapat kahit pulis, pinaiwan pa rin nila sa entrance ang baril. Well, presumably, siguro, pagdating sa fellow police officers, fight lang. Dahil nakakala nila siguro, police. Nasa may 20 lang daw ang Blue Guards na nakadeploy sa loob ng City Hall. Ang City Hall Police Office sa ilalim ng MPD, sa labas naman nakatoka. Bagamat may tig-isang pulis din silang nakadeploy kada palapag ng City Hall, pang-assist lang daw sila sa Blue Guards. Meron nga na City, we have to be frank and admit negligence. Whether Blue Guards or police, pareho sila responsible. Hindi pwedeng pass the ball dito. Pareho sila nakadestino dun eh. Problema rin daw na 4 ang entrance ng City Hall at walang metal detector. Sabi ko, magkaroon kayo ng random checking man lang. Tapos ang nakita ko, naglagay lang sila ng notice, makikita niyo sa kwan, okay, firearms are prohibited. Siyempre, kung may dala kang baril, alangan naman sabihin mo, mayroon akong baril dito. Nitong mga nakaraang buwan, may ilan pang insidente ng karahasan sa iba pang korte na ayon sa ilang hukom ay dapat daw magsilbing wake-up call para sa mas pinaigting na seguridad sa mga korte sa bansa. March 2007, napatay ang stuntman na si Almario Paraiso matapos mang-hostage ng 4 katao sa Branch 266 ng Taguig RTC. July 31, sa Quezon City RTC Branch 88, matapos batuhin ng bote ang judge, tinutukan ng screwdriver ni Alan Carbunco, ang court stenographer, na pinawalan din matapos ang 15 minutong negosasyon. November 16, binaril ni Roberto Tubale ang sariling asawa at ang abogado nito sa loob mismo ng Las Piñas RTC Branch 199. Kaya humingi na ng tulong ang Korte Suprema sa PNP para bantayan ang mga korte sa bansa. Mahigit 1 oras lang matapos ang pamamaril sa Manila City Hall, business as usual na uli, bagamat nanatiling nakabantay ang mga pulis Maynila. Ruth Cabal, nakatutok, 24 oras.